Bakit five fingers? Apat lang kayo. But it was explained to us na kinuha yung name nyo dun sa dahon na five fingers. Ano ba ang symbolism ng dahon na yun para sa inyo? At yun ang pangalan nyo. Ito na lang yan. Originally po nag-start po kami as reggae band. And, reggae. Since reggae po kami, gusto namin makakonect yung band namin sa nature. Then nung nag-practice po kami, na-realize po namin na di kami nalilimitahan sa reggae. Sa ibang genre rin po yung pwede namin matutog. Yun po sa reggae. Tsaka po yung dahil siguro yung mga plants sa Pilipinas talaga na may five na leaves is nagsisimbolize po talaga ng nature. So parang five fingers po talaga yung naisip namin yung concept. Ayan. Pero hindi naman naisip na gawin kayong 5 members dahil doon. Hindi. Apat na kayo talaga. Tapos, I understand, sino yung pinakakuya? Ikaw ba yung pinakakuya nila? Ano yung bilang pinakakuya ng grupo, ano yung advice mo sa tatlo mong co-members? Dahil baguhan kayo sa industry, sa music industry. Sa akin naman po, yung suggestion ko po sa kanila na everyday practice po, tapos mag-usap-usap kung ano yung dapat namin gawin sa mga songs, dapat namin baguhin or ayusin. Yan po, tapos everyday practice and review din po ng mga songs natin. Yan po. Ayun, tapos siya naman, anong may mga JC. JC, ano kayo, parang artistahan, di ba? So hindi mo ba naisip na mag-artista? Passion ko po talaga yung pagtutugtog, kaya pag-reverse. Pagtutugtog? Ano ka nga sa grupo? Bassist po. Bassist. So hindi mo naman papasokan ng showbiz, ng solo? May chance po. So may chance na iiwanan mo na sila? Hindi naman po. Pag may chance siguro. Pag matagal na, gano'n. Pero hindi mo sila iiwanan hanggang maaari. Maski sa'yo naman. Kasi ito laging natatanong pag may nilo-launch na group ng mga tulad nyo, boy band kayo. Sikat na yung SB19, alam naman natin yan, di ba? So, ano yung pwede nyong sabihin sa mga music lovers na pwede nyong ibigay sa kanila na ibigay na rin sa kanila ng SB19? Siguro po yung pagmamahal sa paggawa namin ng mga kanta na ipapahayag namin sa kanila din po. Tsaka ayun din po, siguro yung pagmamahal din po sa mga fans na mabibigay din namin, katulad nga din po ng SB19. And siguro mga bagong genre po ng mga music na ipapalabas po namin, ng mga future po namin gagawin. Kayo naman, gumagawa din na kayo ng songs nyo, like kayo nagsusulat, naglalagay ng musika? Yes po. Actually po, we play as a group po. Inform po namin yung mga kanta namin as a group para mas maganda po yung kalabasan. Yeah, thank you. Yung iba ko namang kasamahan. Thank you so much, Sir Romel Gonzalez from PEN. Before anything else, could we please introduce ourselves first from the Five Fingers? Sige, isa-isa po tayo. Ano po, ako po si Paul Anthony. Ako po yung lead guitarist ng group. Ako po yung pangalawang kuya sa grupo. Hello, good evening everyone. Maraming salamat sa lahat ng pumunta. Ako si Jack Medina, ang lead vocalist ng Five Fingers. Yeah. Hey everyone, ako si JC Vicente, ang bassist ng banda and yung mga bata. Bunso namin. Then ako naman po si Lance Pardo, ang drummer po ng bandang Five Fingers. Alright, let's give it up for Five Fingers! Ayan. And heading on to our second, we have Mr. Jojo Panaligan from Rider PH. Thanks. Lance, boy band nga ba kayo? Do you consider yourself a boy band or just... Kasi naririnig ko kanina yung song nyo, parang you sound more like a rock band to me. Ano ba talaga? Yung
type po na kasi nung music po namin is parang halo po, parang variety po na alternative pop rock po siya. So yun. Ayun. Okay. So bakit kayo nag-shift? Sabi niyo to expand your music. Kaya kayo nag-shift from reggae to... Pero nabuo kayo as a reggae band? Yes po, nung una po. Naglabas din kayo ng kanta noon as a reggae band? Hindi po. Bali, ito po yung first namin po na ilalabas. Ano nga yung pamagat nung kanta niyo? And tell us about paano sinulat. Ayun muna. Ano yung pamagat at paano sinulat? Yung lakas mo po is sinulat po namin yung songs na to. Yung siguro sa mga taong mga dating hirap po sa buhay na lumalaban po at kahit ano pong pagsubok na dumating sa buhay nila na talagang lalaban po sila at masahal pa nilang lalakasan yung kanilang tawag dito siguro hamon ng buhay. Sino nga ang vocalista? Ikaw? O kasi pinapakinggan ko yung song kanina, sabi ko, rock yung tunog pero yung boses niya pwede talagang mag-boy band eh. Do you get that a lot? Yes po. Actually, yun nga po parang nung una din talaga reggae kami. Ang daming pwede, parang variety din kasi sa iba't iba kami nang galing talaga sila. Nung nakilala ko siya, iba't ibang mga tugtugan talaga kami po. Pero ayun, na-realize nga din po namin na parang okay siya sa alternative pop rock band. Pero open na open pa rin po kami sa mga ibang mga music, hindi lang po yung rock. Pati kahit mga alternative rock po siguro. At hindi kayo sumasayaw? Na parang, kumbaga hindi nyo kinoconsider yung sarili nyo under P-pop or... Hindi po. Okay, talagang rock band po talaga kami na alternative. O kasi kahit yung pananamit eh, di ba? Medyo mag-iisip ka rock band ba or boy band, no? Or yan talaga ang gusto nyo? Yes, yun po talaga yung gusto namin. Sa stage din naman sumasayaw tayo, di ba? Ay, alam mo may ganyan ding banda, The Ones. Yes po. Ganyan sila magdamit pero yes, rock sila. Actually, isa din po sila sa mga inspiration namin ng mga banda po. Along with Eraserheads, River Maya, gano'n po. Tell us about paano kayo, I don't know if the right term to use is na-discover ng manager nyo. Tama ba? Paano? Yes po. Actually, nag-start po yun nung naging student po ako sa Roddy Halagaw studio. Yung studio po ni Tito Roddy. Yung manager po namin. And ako po yung unang nakilala nun din. Sinabihan niya po ako na mag-form ng banda. Siya po actually talaga yung may idea nun. Then, ang una ko pong nakilala si Master Paul, ang lead guitarist namin. Then from there, siya na po yung nakakilala sa mga kapatid naming iba. Okay. Ano pang balak nyo after this single? Do you plan na maglabas na din agad or aantay nyo na muna kung paano response ng tao? May plan po na labas po ng mga bagong music para ma-expand pa po namin yung mga kaya pa po naming music na gustong i-release po. Kasi honestly po, marami po kaming music na nakaabaon po sa amin. Alam mo, pinapanood ko kayo ngayon, medyo mahihain kayo siguro dahil bago pa lang. Pero yung areglo ng kanta niyo may talino ha. Yung sa bandang gitna na tumahimik, tas parang naging world music siya. It was unexpected. Anyway, congratulations sa inyo. May music writer to, composer yan si Jojo. Hindi ko na-expect yun actually. Yung May part award na yan. Ano ba? Thank you so much, Sir Jojo Panaligan. Now, we would like to call on Sir Jonel Estiliore from Cinema Bravo Plus. Hello po. Susugat ko lang yung sinabi ni Jojo. Malinis din yung pagkanta. Bagay siya na hindi nag-overpower yung music nyo dun sa tunog nung... Kaya naririnig talaga na klaro yung lyrics na maganda at hindi... Anong tawag dito? Parang usual na lyrics lang. And dahil doon, nung sino ba ang nagsulat ng Lakas Mo? Lahat ba kayo or may isang tao na doon nagsimula yung germ ng idea? Ano po, siya po yung ng riff. Ang una pong storya po kasi ng Lakas Mo. Parang gusto namin gumawa ng parang malakas na kanta talaga. Parang mabigat na kanta. Then gumawa siya ng riff sa gitara.
Tapos nagustuhan ko din talaga. Then yun po, from there nasulatan ko po siya. Yung Lakas Mo. And bago yun, nabanggit kanina na reggae band kayo. Ano-anong mga kanta yung tinutugtog niyo dati? Reggae band, marami din po. Bukod sa reggae, tumutugtog kami ng mga acoustic, mga pop, mga rock. Bob Marley. Rock, mga ganun po. Mga songs. Meron bang parang nagsabi sa inyo na may kaya ba kayong ibang gawin bukod doon? Kaya Yes po, actually manager po namin sinabi po na ay, parang mas okay kayo sa yan, parang ikulong yung sarili niyo sa reggae, parang open yourself more sa mga ibang genre. And ayun, na-discover namin na uy, okay nga yung mga yung mga ibang kantang nagawa natin na hindi naman reggae, parang mas okay din, bagay din sa boses. paano naman pumasok sa eksena yung DNA music ng ABS? Hello? Yun po yung DNA pumasok po sa amin kasi ni-refer po yung Star Music, yun po yung pinaka sinuggest po sa amin na DNA since wala po, kumbaga kami po yung banda na kumbaga pioneer po na magsisimula po ng sa DNA. Okay. May definition ba ng mga music na ilalagay under that label? Definition po. Since parang focus po kami ng iba't ibang genre kasi honestly ang work ko po is full-time musicians po. Kumbaga, kaya napakaganda po nung pagka-mix namin. Kumbaga, in different era po, kumbaga tawag dito, bigay po kami ng iba't ibang klaseng music po na mas makaka-relate yung tao pwede sa mga medyo may edad o medyo mga bata. Kumbaga, kung ano yung puso ng masa, doon po kami para mas maganda po yung alabas. Para sa inyo, ano yung pulso ng masa tungkol sa kinahihiligan nilang musika ngayon? Sa amin po kasi parang kasi more on, siya po kasi yung medyo mas kumbaga Gen Z po siya, mas masagot na po naman. Yes po, parang siguro more on katulad ngayon parang napansin din po namin na parang medyo absent yung ganong tugtugan, yung rock na ganon. So parang naisip din po namin, pero bukod dun marami pa po kami ibang gustong ilabas din ng mga kanta na more relaxed na kanta, na yung chill na kanta kasi aminado naman din kami na uso din yun talaga ngayon. And ayun, parang naisip din talaga namin itong ilabas itong pinakauna namin kanta, which is yung Lakas Mo. Dahil yun, medyo parang absent talaga nakapansin namin na sa panahon ngayon. Nabanggit nyo kanina na the ones yung isa sa mga influences nyo ngayon. Sino pa mga contemporary niya na type nyo rin ma-follow yung landas nila? Since natanong niyo po yan, kung ako po yung ina-idolize ko po as a group, kumbaga yung parokya ni Edgar po. Kasi they are band as a family po. Kumbaga, yun po yung gusto namin kalabasan as yung band namin. Kumbaga, hindi po kami simpleng magkakabanda. We are family rin po na magtutulungan sa bawat journey po na gagawin namin. Sige, isa-isa tayo. Yun din po. Sa akin naman po yung Eraserheads din po kasi sobrang lawak din po talaga ng genre nila sa music. Parang may mga reggae din sila, tapos may mga rock, and then may mga swabe-swabe din sila mga kanta. Eraserheads para sa akin. Bibase ko naman po sa vocalizations po sa siguro Daniel Pin. Sa vocalization po, more sila blending ng boses. Ngayon ko yung gusto kong makamit namin. Sa akin naman po is River Miles. Yun po yung nabutan ko band nung bata pa ako. Siguro hindi pa ako nagsisimula nung doktor ko. Yan po, as a band member ngayon, yan po ang simulan ng band is River Miles. How about sa foreign acts naman? Foreign acts ko is more alternative band na like Chris Daughtry, Foo Fighter, mga ganun po. Three Doors Down.
Coldplay po. So it's relatable naman po yung mga songs nila. Sa akin naman po, Maroon 5. Bata pa lang ako, gusto ko na talaga yung Maroon 5 para siyang funk na may mga acoustic din siya mga kanta. Maroon 5 po. Sa akin po, Beatles po and Coldplay. Kasi yung Coldplay, focus nila yung banda nila sa uniqueness ng tunog nila. Yun po yung sinabi rin nila recently sa mga interviews nila. They want to be unique as a band. Thank you so much po and good luck. Thank you po. Alright, so I'd like to also acknowledge Sir Chris Ramos from One Music PH. Okay, so Jello, I think meron kang tanong. Definitely, Princess. And you know, when I heard about Lakas Mo, you would definitely know that they did a marvelous job. So let's give it up for Five Fingers. Okay, my question, medyo na curious na ako, no? Ano yung inspiration ninyo with this song? Para sa amin po kasi yung lakas mo, yung po yung it means po na kahit ano pong laban ng buhay, hamon ng buhay, kahit gaano po kung kahirap yan, talagang kailangan natin maging malakas, umagan, yan po. Saka po yung resiliency ng mga Pinoy po. Actually, parang yung mga unity din natin bawat isa na parang kaya nga sa lyrics may part dun na parang minsan lumalabas din ang kahinaan ko kaya lagi mong tatandaan na lakas mo is lakas ko din. Yun po yung pinaka-point yung lyrics po from chorus itself. Lakas mo is lakas po from your strength is my strength too. Kumbaga, kung panghihina ka ng loob, yung mga loved ones mo manghihina rin ng loob. So, everyday kailangan mo ipakita yung lakas mo para mag-boost sila, para magpatuloy sa buhay. Yun po yung meaning ng kanta. Alright, what a meaningful answer from Five Fingers. Ayun, Princess, baka may gusto mo rin tanong sa kanila? Yes, meron akong tanong, Five Fingers. Ang tanong ko is, anong kakaibahan ng boy band na to sa ibang boy band? Actually, hindi po kami boy band kasi talaga eh. Parang alternative pop rock band po kami. And ayun, hindi kami yung sumasayaw na ano. Pero malikot din kami sa stage. Mamaya. And ayun, kinaibahan siguro namin sa ibang mga banda is siguro yung mga ginagawa naming mga kanta ngayon is parang talagang pinag-iisipan namin ng mabuti and yung bonding namin sa bawat isa is yun talaga, iba talaga. Kaya siguro po yung uniqueness po namin is parang kami yung banda na go with the flow. Kung ano po yung trip nila, kumbaga ipaparinig namin sa kanila. Kaya napaganda po na iba-ibang music influence po yung mga gusto namin. Alright, so thank you so much for that, Five Fingers. Now, maybe call on Miss Candice Go from ABS-CBN Push. Hi, good evening. evening po. Five Fingers, kung mag-pitch kayo sa kung anong platform or kung anong medium, maririnig yung lakas mo, pwede bang isa-isa magsabi kung ano gusto ka? Example, gusto kong marinig yung kanta namin sa isang teleserye na ganito yung theme or commercial. Yeah, sige, isa-isa na lang. Siguro po kung sa movie palabas po, siguro ang naisip ko po sa Batang Quiapo. Gano'n po yung gusto namin, yun yung song na gusto namin i-portray sa palabas po, sa series na po. Siguro po sa akin sa Red Horse, parang okay siya, lakas ko, parang gano'n eh. O kaya sa San Miguel, kung sa basta San Miguel na mga commercial, parang okay siya. So ayun po sa mga future action movies ng mga Pinoy po, since po, bagay po sa mga barilan. Yun din po sa akin na more action movies po, and then po sa mga commercial like Cobra Man. Looking
forward na marinig namin yan, paulit-ulit in the future. Ngayon, sabi nyo kanina, hindi lang naman ganitong tipo ng music yung ilalabas nyo. Meron din kayong, ano yung, di ba? Maglalabas ba kayo ng medyo romantic naman? Yes, meron. Marami din po kami mga love song. Nalimutan namin banggitin kanina. Mga love song parang... Thank you. Thank you po. Thank you so much, Miss Princess Candice Go, from ABS-CBN Push. And lastly, we have Mr. Josh Mercado from ABS-CBN News Online. Hello. Hello po. Pwede paki-explain lang what type of artist are you? Kayo ba yung nagsusulat ng song based sa experience or based sa experience ng ibang tao? Kami po yung artist na based from our experience po. Pero minsan nagsusulat din po kami talaga ng parang relatable talaga na kahit hindi naman nangyayari sa amin. Na kahit sa mga ibang tao, pwede po din namin sulatan ng kanta. Para mas malawak po yung range ng music namin talaga. Mas malawak yung ma-reach na mga tao. And I wanna know what's your day like? Parang paano kayo nag-prepare every day? Do you go to voice lessons? Every week po meron po kaming 2 to 3 days na practice sa studio ng aming manager na at least swerte talaga kami na nakakapag-practice kami ng may studio. Yan po. Pinapractice po namin yung mga kantang ginagawa namin more habang minsan nagsusulat din po kami habang nagpa-practice. Then pag may naisip kami mga bagong kanta, ina-arregla namin per week po. Para sa lahat, maraming bands na like sa Philippines, nag-promise sila na hindi maghihiwalay, mag-disband. Pero in the end, naghiwalay sila. Parang, what are your thoughts on that? Or ano yung promise nyo sa isa't isa na hindi kayo mag-disband? Open naman po talaga kami sa conversation. Pero yun nga po, kaya katulad nung sinabi ni Paul kanina na talagang inspiration namin talaga ang parokya ni Edgar. Kasi hanggang ngayon, intact sila. Na hindi sila naghihiwalay. Hanggang ngayon, di ba? Sa band pa rin sila. So yun po. Korean po namin sa isa't isa is family din po. Kaya yun yung mga banding namin. Solid. Yan po, lagi po kaming banding minsan kung meron kami gustong gawin na bagong kanta or ano pang dapat namin gawin na idagdag pa sa music namin. Yan po, ibaliin po yung banding namin as group na gumawa ng ibang music or ibang type of music po. Yan po, thank you po. Sa amin naman po sa banda namin, we always find solution po sa mga problems po. Kumbaga nag-iintindihan po kami sa maayos na paraan na hindi po kami nagtatalo ng gusto. Kumbaga gusto namin kasi ayaw namin maghiwa-hiwalay na hindi na-settle yung mga problems po namin tsaka yung mga attachments po namin na nauuwi. And yung last question ko, si Juan Carlos kasi he's known for yung mga lyrics na may mga pagmumura. And some people critique his lyrics. Anong reaction nyo doon? Or do you plan to write din na may mga pagmumura? Or para lang to express your feelings? Siguro sa ngayon, hindi pa po namin siguro talaga masasagot yung question na yun. Dahil open na open pa rin po kami sa mga paggawa ng iba't ibang klase na. Pero hindi naman namin sinasabi na gagawa kami ng mga kantang gano'n. At actually, isa din po si Juan Carlos sa mga inspiration din namin. Idol din po talaga namin siya. Lalo na ako personally, sana makakolab ko din siya balang araw. Ayun, yun lang po. And yung iba, anong reaction nyo doon na may mga lyrics na mga pagmumura? Tingin ko po, as of now, di kami gagawa ng gano'n. Since sikat po yung sa center na ang laman namin. Parang hindi naman bagay sa iyo ang magmura. Yan, yun po siyempre po, although yung kahit bata po nakikinig po ng kanta, siyempre po bawal naman po yung iba na ulit-ulitin pa yung ganong kanta na siyempre marami po kahit bata po, alam na po yung kanta ni Juan Carlos. Kami po, yung kung ano po yung mas maganda pakinggan, yun lang po muna ang ano na, bali, yun lang po kami muna focus.
sa akin naman po about sa pagmumura, kumbaga, we respect po yung mga gumawa ng kanta na ganun kasi self-expression po nila yun. Pero sa amin po, we want our band to inspire people, kumbaga, maging family-friendly yung band namin, pag maging child-friendly na rin. Kumbaga yun po yung thoughts namin na hindi muna kami gagawa po ng mga ganung kanta. We want to be family-friendly, family-friendly yung mga kanta namin, child-friendly rin po. And last na, ano yung mga shows na pwede nyo i-promote or any upcoming shows? Meron po kaming guesting sa Our Lady of Fatima Lagros sa Wednesday po, this coming Wednesday na po. And ayun, sana yung mga available makapunta po. Our Lady of Fatima dun sa may Quezon City Lagros. Okay, so at this point in time,